Ito na nga mga Lods ang matagal na nating hinihintay. Ang new chapter ng manhwa na The Beginning After the End ay lumabas na mga Lods, kaya wag na nating patagalin pa. Let's go! Nagsisimula ang chapter mga Lods, isang malakas na Breath Dragon attack ni Sylvie sa mga Alacrian Solider, at pati na sa Beast Mutants na tumalsik talaga nang tumama ang akate ni Sylvie mga Lods, lipad sa air talaga, burado talaga, at ang ilang halimaw na may matalim na tusok-tusok sa katawan at pulang mga mata, matatalas na ipin ay sa hindi gaano kalayuan ay nadamay sa shockwave ng atake ni Sylvie. Mula sa itaas makikita natin si Sylvie na napakalapad na lumilipad sa itaas habang binubuga ang isang devastating dragon breath pababa, habang si Arthur ay nasa likod ni Sylvie at nakatingin sa ibaba na may malalim na iniisip, bakit parang may mali, bakit sa mga Beast Mutants na ito, bakit ang kalmado nila? Habang sa ibaba ang mga Alacrians Mages ay sinasalag ang atake ni Sylvie ng isang magic barrier, talagang makikita natin ang lakas ng atake ni Sylvie, sabay sabi niya na nagtulong-tulong pa talaga silang sanggain ang atake ko. At napansin naman ni Arthur na sinusubukan nilang protektahan ang mga kawan ng halimaw, mukhang wala silang pang range attack spell para maabot tayo dito sa Air Sylvie. Kailangan na natin silang unahan. Sylvie na umuusok pa ang bunganga kakatapos lang magbigay ng Dragon Breath ay niyaya na ni Arthur na tapusin sila agad, habang si Arthur ay lumipad na paibaba patungo sa ibaba at sinabi naman ni Sylvie na sige susunod ako sayo, mauna ka na Arthur. Habang papabulusok na si Arthur na may wind skill coat sa katawan ay rumaragas ang edits lang na winalis ang mga kalaban sa ibaba talsik. Lipad malala ang madaan ni Arthur talaga mga Lods. Matapos ang matinding atake ni Arthur at malinis ang usok sa himpapawid ay makikita natin ang butas na nagawa ni Arthur sa isang atake lang. Si Arthur na nasa gitna ng butas na may nag-o-overflow na mana sa katawan ay pinagmamasdan ng mga halimaw sa itaas ng butas. At ilan sa mga ito ay bumaba at handa na magbigay ng matinding atake kay Arthur, kitang-kita ang killing intent ng mga Beast Mutants mula sa kanilang mata at pabumbol ng malas, habang si Arthur ay nakatayo at kalmado lang sa harapan ng mga halimaw at nababalot ng overflowing mana sa katawan at hinugot na niya ang kanyang espada. Ngumiti si Arthur ang nasisiyahang tingin sa unahan na tila sa isipan niya na it's showtime. Habang si Sylvie sa likuran niya ay isa-isang kinakatay na tila 45 days lang ang kinakatay ni Sylvie sa ginagawa niya at may pa-motivational slap pagaling sa buntot niya mga Lods. Tumingin si Sylvie kay Arthur at sinabi na o ano nasubukan mo sakin sumabay boy, habang si Arthur naman ay tumingin din sa kanya at may riz na ngiti lamang ang tugon. Sa isang iglap ay sumulong na si Arthur sa unahan at ang three-eyed monster ang nakatikim agad ng kanyang magical international swing of sword mga gwapo. Putol ang head na parang nothing happened lang. At ang iba pang mga halimaw ay gusto sumali sa entry, sabay-sabay silang sumulong papunta kay Arthur para ma-chap-chap. O kita nyo na mga gwapo, isang magical international worldwide swing ang ginawa ni Arthur sa mga 45 days na sisiw hati sa gitna, sabay tumingin si Arthur patungo sa wall at sinabi na patuloy pa din silang sumusulong patungo sa wall. Habang si Sylvie ay busy kumatay ng 45 days sa kapaligiran, pinaa ang halimaw, sabay nag-change power naman si Arthur, makikita natin na inaktibo na niya na Omeko power mga Lods, makikita natin na winawalis lang niya ang mga kalaban. Sabay biglang binigyan ni Sylvie ng babala si Arthur na gwapo, tingin sa likod, baka bigyan ka 150 na yan. Sabay na alerto si Arthur mga Lods at tumingin ng matalim sa kanyang likodan. At ang mga wolf packs na nakalunok ng power bank ay nagliliwanag ng kuryente habang papasulong ito patungo kay Arthur na may terrifying aura. At mabilis na ngang sumulong ang power bank wolf kay Arthur, habang si Arthur ay parang nothing happened lang na nakatayo tinihintay ang halimaw. Habang sa isipan naman ni Arthur, habang pinalilibutan siya ng mga power bank wolf, ay napawi ka siyang mahusay, may utak din pala sa mga halimaw na ito. Habang ang mga power bank wolf ay patuloy na umiikot sa kanya. Habang si Arthur ay pinadyak ang kanyang paa sa lupa at sinumulang ay cast ang isang malakas na ice magic. At boom, tila parang fishball ang mga power bank wolf na tinuhog, habang si Arthur ay nakatayo na gwapo lang sa gitna ng mga tinuhog na mga power bank wolf. Hawak ang kayang bingot na espada ay nilagyan niya ito ng mana at sumugod patungo sa mga kalaban at binigyan ni Arthur ang mga kalaban ng finishing blow mga gwapo. Ang power bank wolf ay tumalsik ang dugo mula sa bibig, habang si Arthur ay binigyan ito ng isang discount sa leg, aray ko po.
Habang sa himpapawid ay may Agela na handang umatake kay Arthur sa ibaba, nilalabas ang kanyang mga kuko sa kanyang paa. Habang si Arthur ay nakatayo sa harapan ng power bank wolf, itinaas niya ang kanyang kamay na may lightning magic at binitawan ang isang lightning strike to the enemy, at tinamaan ng napakaraming lightning strike ang Agela, sabay sumingit na magsalita-salita si Sylvie. Arthur, sobrang kukulit ng mga mutant monster na ito, at ang karamihan ay patuloy pa din na sumusulong patungo sa wall, habang si Sylvie ay nag-unleash ng Dragon Breath sa mga kalaban sa ibaba na winawalis ang mga ito. Dagdag pa niya na mukhang ang mga ilan sa malalakas na mutant monster mula sa mga kanilang packs ay nakikipaglaban lang sa atin, at ang iba ay patuloy lang sa pagsulong. Tumingin si Arthur sa gilid niya at sinabi na ang mga Alacrians na mga ito ay kinokontrol nila ang mga mutant monster upang mautusan sila na pumunta sa wall kahit anong mangyari. Sabay nagsimulang magseryoso si Arthur at sinabi kay Sylvie na let's turn up the heat, malara birds lang mga gwapo. Habang si Arthur ay sabay-sabay niyang inaaktebo ang mga magic power niya sa kanyang palad, at boom, unleashed na ni Arthur ang kanyang atake sa mga mutant monster, at makikita natin na ang mga ito na may sunog, may nakuryente, natusok, nahati na mga halimaw sa ground. Matapos ang napakalas na atake ni Arthur sa mga mutant monster, makikita natin ang mga power bank wolf ay tinusok na parang fishball lang sa paligid. Sabay binanggit ni Sylvie na ilan sa mga halimaw na nakaligtas sa iyong atake ay pasulong pa din, pero wala naman na akong nakikita o napapansin na mga Alacrian mages. Habang patuloy pa din sina Arthur at Sylvie sa pagwawalis sa mga kalaban, may pulang energy ang pasulong kay Arthur, at nagmula pala ito sa isang malaking halimaw, at na-dodge naman ni Arthur ang atake nito sa kanya. Tugon naman ni Arthur na wala nga din akong makitang mga Alacrian mages, pero malalaman din natin yan kung saan sila nagtatago, matapos may makarating na mga mutant monster sa wall. Habang si Arthur ay may nasisiyahang ngiti, itinaas ang kanyang espada at papasulong sa mga kalaban, at makikita na nga lamang natin sa battlefield ang mga kulay ng mga magic nila. Sa sobrang bilis ng kanilang palitan ng mga atake, habang nagsasalpukan ang mga ito, lumipad papaita si Arthur, at ang halimaw ay hinampas ang lupa, at pinuri ni Arthur ang kanyang kalaban na ang Razor Grimalkin ay sobrang bilis at may napakalakas na agility na mas malayo kisa sa Cordry at ang aking martial arts master na galing sa Epheotus. Habang tinasabi ito sa kanyang isip ay ang pulang halimaw ay nakalock on kay Arthur para tumugod, habang si Arthur ay nakatayo, habang ngumingiti, at sinabi na ang ganitong tier ng halimaw ay kayang bigyan ng sakit ng ulo ang mga ito, pero sa akin hindi ito magiging problema. Habang tinaas ni Arthur ang kanyang daliri at nagcast ng isang wind magic, at lumipat na lamang sa ere ang halimaw nang matamaan ng isang malakas na wind magic ang kalaban na tumagos sa braso nito, dahilan para tumalsik at bigyan ng opening is Arthur na magland ng isang magical international swing of sword sa ulo ng Razor Grimalkin, na tumapos sa buhay nito. Lumapit si Arthur sa bangkay ng halimaw at dadamputin ang ulo nito. Itinaas ni Arthur ang ulo ng Razor Grimalkin, na may kumpayansang ngiti, at sinabi na sino susunod mag-enroll na shish mga lords. Habang tinapon na ni Arthur ang ulo ng Razor Grimalkin at nakatingin sa harapan, ay sinabi naman ni Sylvie na Arthur, may napapansin ako ang mga halimaw ay corrupted pero ang kanilang intelligent ay nanatili. Habang si Sylvie ay naitaas ni Arthur, patuloy na pinagmamasdan ang mga halimaw na patungo sa wall. Dinagdag pa niya na wala tayong choice, kailangan na natin silang ubusin anuman ang mangyari. Huwag ka muna magpakasaya dyan. Habang ikinuyom naman ni Arthur ang kanyang kamao at sinabi na tama ka, Sylvie, muntik na ako mawala sa aking sarili sa kasiyahan sa pagpaslang sa mga halimaw ng ilang sandali. Habang pinapakita ang mga halimaw na medyo malapit na sa wall, habang iniisip ni Arthur na hindi na ako magiging maawain sa kanila tulad ng mga nakikipaglaban na sundalo sa labanan. Ang laban na ito sa mga halimaw na hindi mabilang ay gagawing halimaw nga din naman ang kanyang sarili upang ubusin ito. Pero hindi ko din may pagkakaila na natutuwa akong ubusin sila. Habang tumingin na si Arthur sa gilid at ang mga halimaw ay patungo na sa kanya, habang idinagdag na ang pakikipaglaban ay parti ng aking buhay, kailangan kong ma-supervise at ma-restrict ang aking rules and regulations, pero dito ay iba. Habang ang napakalaking halimaw na pasulong sa kanyang harapan ay nakabuka ang bibig at umaungol ng napakalakas, habang iniisip ni Arthur na wala ng oras pa mag-isip ng kung ano-ano pa, lalo na may La-class mana beast na papasulong na dito sa akin. Habang si Arthur ay nakatayo lamang sa harapan at hinihintay na dumating ang halimaw, at may tila siyang napansin sa itaas ng halimaw at sinabi na ito ba ay isang tao. Habang ipinakita na ang Alacrian mage ay may hawak na purple object na lumiliwanag ng sobrang lakas mula sa itaas.
At ang purple object na may purple na aura ang nakapalinot at sinabi ni Arthur na mukhang itong bagay na ito ay ang ginaga it ng Alacrian's mage upang kontrolin ang mga mutant monster habang inaaktebo na ni Arthur ang kanyang fire attribute at bumubo ng bulang apoy mula sa kanyang kamay at ang apoy ay pumapalibot na sa kanyang paligid at sinabi naman ni Arthur na mukhang maayos naman pala nilang nakokontrol ang mga halimaw at isinulong naman ni Arthur ang kanyang kamay sa unahan at pinakawalan ang isang malakas na fire magic patungo sa ulo ng kalaban kung saan ang Alacrian mage nakatayo. Habang niisip ni Arthur na ang Iron Herax ay napakatigas mas matigas pa sa mukha ng mga kurap na political persons dyan mas mahirap pa ipakulong kisa basagin ang mukha. Kidding aside makikita natin na ang Iron Herax ay hindi lang natablan sa ginawang atake ni Arthur parang kinikiliti lang at dahil ito sa matigas na balat nito. At sinabi naman ni Arthur na sige subukan nating i-take advantage ito habang patuloy nakatayo si Arthur at pinaulanan niya ng barrage of fireball ang kalaban habang ang Alacrian mage sa itaas ay tumatapang na sa mga ginagawang pag-atake ni Arthur. Sa kanila ng sunod-sunod bumba dito doon bumba na. Sabay pinatigas naman ni Arthur ang paa ng Iron Herax upang hindi ito makagalaw at bagag na dapa ang malaking halimaw sa ginawa ni Arthur na ice magic sumadsad talaga ang malaking halimaw sa harapan ni Arthur habang ito'y nakatayo sa harapan ng halimaw, habang sinasabi naman ni Arthur na talagang nakagalaw ka pa ng ganito kalayo mula nang matamaan ka ng atake ni Sylvie Denon. Habang itinaas na ni Arthur ang kanyang kamay at ang fire attribute ay bumalot na ito sa kanyang kamay habang ang fireball ay patungo na sa ulo ng Iron Herax ngutit on time nakagawa ng isang magic barrier ang Alacrian mage upang masalag ang atake ni Arthur. Makikita naman natin na ang Alacrian mage ay hirap na hirap panatilihin ang pagsalag nito sa atake, habang patuloy na kinukontrol ang malaking halimaw sa sandaling iyon, ay ang Iron Herax ay nakaalis na ang kanyang paa sa pagka-freeze ng ice magic ni Arthur. Sabay sinambit ni Arthur kay Sylvie, "Pod mo ba akong tulungan dito?" Habang lumilipad naman si Sylvie ay napasabi siya ng ay wow paano mo ginalit ang halimaw na yan ng ganyan. Makikita naman natin ang Iron Herax ay nawawala na sa ibaba at sa matinding unggol ay nakakabuo ito ng shockwave sa paligid habang ang Iron Herax ay papasugod na kay Arthur. Sinabi naman nyo na Sylvie, pod mo bang pigilan siya ng saglit habang si Arthur ay nakatayo sa harapan at may pinaplano. Papalapit na ang Iron Herax na nakabuka ang malaking bibig handa ng kainin ng buo si Arthur habang si Arthur ay kalmado lang na nakatayo habang si Sylvie ay mabilis na pasulong galing sa himpapawid at handa ng pigilan ang malaking halimaw. Inaktibo ni Sylvie ang void na napatigil ang halimaw ng saglit habang si Arthur ay nakatayo lamang sa harapan nito at biglang nagkaroon ng malakas na pagsabog mula kung saan nakatayo kanina ang Iron Herax habang si Arthur naman ay inaktibo ang Earth Magic upang hindi tamaan ng mga debris galing sa pagsabog. Habang nababalot naman ng Earth Magic si Arthur, ay sinabi niya kay Sylvie na wag mo monang patayin at sumagot naman si Sylvie na hindi ko naman talaga papatayin, sobrang tigas kaya ng balat nito kisa sakin, dalian mo Arthur, mukhang hindi ko na siyang kayang pigilan pa ng mas matagal. Habang hawak-hawak ni Sylvie ang buntot at likod ng malaking halimaw, sabay biglang lumitaw si Arthur sa tabi ng Alacrian mage na hawak-hawak ang controller ng halimaw. Habang ang Alacrian mage ay nagulat nang biglang sumulpot si Arthur sa tabi niya at biglang hinawakan ni Arthur ang braso ng Alacrian mage at sinabna, ito ba ang ginagamit niyong pang-control sa mga mana beasts? Habang ang Alacrian mage ay wala nang magawa nang mahawakan siya ni Arthur at biglang nagulat ng alamang si Arthur nang biglang maglason ang Alacrian mage sa harapan niya. Napawika ng alamang si Arthur ng what the fuck? Anong mga problema niyong mga Alacrians, bakit kayo nagpapatiwakal na lang? At napatingin na nga lamang ng malamig si Arthur at napasinabing, well sisirain ko na lang itong purple object na ito. At biglang winasak ni Arthur ang purple object at naglabas ito ng enormous amount of purple mana at sinabi ni Arthur na kung hindi mo sasabihin, ako mismo ang hahanap ng sagot sa tinatanong ko. Habang ang Iron Herax ay napasigaw ng malakas sa buong paligid nang wasakin ni Arthur ang purple object at ang purple aura ay kumalat sa paligid. Habang kumakalat ang purple aura sa paligid, ang mga corrupted mana beast ay bigla na lamang tumigil at nanginginig ng dumampi ang purple aura sa kanilang mga balat at sa sandaling iyon ang mga magic beast ay bumalik na ang kanilang mga bait isa-isa at ang labanan ay bumaliktad na. Ang mga halimaw ay umaungol ng malaka habang dumadampi ang mga purple aura sa kanila abang ang ibang mga halimaw na bumalik na sa bait na nakipaglaban sa kapwa nila halimaw at ang battlefield ay puno na ng mga bangkay ng mga iba't ibang uri ng mga halimaw na nakikipaglaban sa isa't isa mga lords.
Kung nagustuhan mo ang mga video na ito ka-T-Recap, don't forget to leave a like and subscribe, at i-hit mo na rin ang notification bell para updated ka sa mga bago pa natin mga video. Salamat at maasim na araw!